Hello everyone! Have a wonderful day! For today's video, ayan, I'll gonna show you my indoor plants. Look at that! Ang ganda na ng mga bulaklak at namumulaklak na sila. Ang sarap ng hangin dito guys. Ayan, napakasariwa dahil ayan, ang daming mga puno sa paligid namin. At ang aking mga flower, ayan, ang aking mga halaman, alaga yan sa dilig. Siyempre, dinidiligan ko yan araw-araw para maganda ang ating halaman. Ayan, so mga mister dyan, tulungan nyo naman magdilig ang inyong mga misis. Tulungan nyo naman diligan ang kanilang mga halaman pag may time. 'Di ba? Tulong-tulong din sa mga gawaing bahay. Tulungan din si misis para palaging masaya si misis, 'di ba? Diligan ang halaman araw-araw para maganda ang tubo niya. O 'di ba? Kahit hindi araw-araw baka masubrahan naman. Pag nasubrahan, ako, mabubulok yung halaman mo, malalanta lalo kapag ka nasobrahan. Kahit twice a week lang. Twice a week lang yung dilig, pwede na yun. Indoor plants naman yan eh. Okay lang kahit hindi araw-araw. Masaya kapag ka nagtutulungan sa loob ng bahay, nagtutulungan sa mga trabaho sa gawaing bahay. Hindi lang si misis lahat ang magtratrabaho dapat sa gawaing bahay. Dapat kasama din si mister. Minsan, dapat tinutulungan din ni mister para palaging masaya si misis. At tayo naman mga misis, ayan, kailangan din nating suportahan, tulungan din natin ang ating mga mister. Hindi lang si mister ang nagsusuporta sa atin, dapat tayo rin, tulungan din natin sila para maging maaliwalas o mapayapa ang ating pagsasama, pamumuhay natin, di ba? Sabi nga sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa 1 Pedro 3 verse 1 to 9. Ang sabi dito, katuruan para sa mga mag-asawa. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumasampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Yan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinakatakutan. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang sabi naman sa 1 Pedro 3 verse 10 to 12. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila ipigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon
Ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakikinggan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian.